Ebidensyang ipresenta ay bago po sa inyo o ito ba ay nakita nyo na doon sa kamera? Parang wala pong bago kayong nakita. Ito nga po parang wala. Ma, ma, binanggit nila yung mga yan dati sa kamera. Pero sinasabi nila, pagdating sa trial, we will have more evidence. May mga pasabog kami. Ang problema, wala naman Lahat ng ito, lahat ng ebidensya pinapakita nila have already existed before. And walang diretsong nagsasabi na ninakaw, kinulimbat, o ibinulsa ni Vice President Sara Duterte yung confidential funds na sinasabi nila. At lumalabas pa na yung sinasabi nila doon sa House prosecution dati na, ipakita mo lang sa amin kung paano mo ito ginamit to, okay na to. Hindi naman pala totoo kasi nasa kanila na yung listahan. Ito yung listahan ng pinaggamitan ng pera. Ito yung listahan kung saan ginastos, saan napunta yung confidential funds. Ito yung justification. Bakit kailangan yung gamitin yung confidential funds para sa mga gantong gawain? Lahat nando naman pala So lumalabas, wala. Peki yung sinasabi nila na may mga pasabog sila at napakalakas na ebidensya laban kay VP Sara. Again, at tatandaan nyo, hindi ito issue ng basic na hindi pagsunod o pagkakaiba ng interpretasyon. Ito ay isang impeachment case for betrayal of public trust. Ipakita nila na talagang si VP Sara ay tinraidor o nagtaksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng maling paggamit ng kanyang confidential funds. Doon tayo babalik at wala. Yung sa House of Representatives, wala silang napakita, kaya nila minadali yun, inakyat agad, di ba? 2/3 votes agad. Diretso na, wag na pag-usapan to. At ngayon na naman sa Senado, lumalabas, dito sa impeachment trial, wala talaga silang mapakita din. Dahil kung yan na yung dalawang pinakamatibay nilang ebidensya at witnesses, and alam na doon pa lang sa House, alam na natin yung mga yan Alam na natin ng COA, maglalabas yan. Naglabas pa nga ng notice of disallowance na raw ang COA. Ito yung nakakatawa. Hinabol talaga nila para sa impeachment trial. Mukhang hinabol ng administrasyon na mailabas yung notice of disallowance. So wala yun ng House. Ngayon lang daw nilabas. Kaso nang tinanong sila, teka, naglabas kayo ng notice of disallowance. Nagbigay ba kayo ng proper notice bago nyo nilabas yung mga notices of disallowance na yan? Di nahuli pa sila na talagang nire-railroad nila. So may mga ebidensya rito na wala nung House pero lumalabas mga dinoktor o talagang hinabol nila kasi alam nila na wala silang ebidensya dati pa. Opo, opo. At attorney, nakabatay sa hindi pinal na report yung kanilang ebidensya, itong testimonya ng COA pala, may pending appeal pa at kailangan pang desisyonan, di ho ba? At kailangan hintayin muna yung final report bago ka dapat magsalita o bago ka paniwalaan, tama ho ba, ng taong bayan na may credibility yung magiging pahayag mo laban kay Vice Presidente. Tama ho ba? Totoo po yun. Ang notices of disallowance, hindi po yan dahil sinabi ng isang auditor yun na yun. Ito ay dumadaan po. Ito ang isa sa pinaka madugong proseso din. Kasi sisingilin mo na ibalik ng isang opisyal ang pera na ginamit niya, na pera ng bayan, kasi nga mali ang paggamit niya nito. Pero ito ay dumadaan sa matinding proseso kung saan kinakailangan din, klarong may paliwanagan. At kinakailangan din dumaan sa due process at kinakailangan din dumaan sa tamang proseso ng apela bago maging final. At yung apela niyan, umaabot pa yan hanggang korte, hindi lamang sa commission yan, hindi lang sa commission on audit yan. Pwede pang questionin yan hanggang Supreme Court. Bilang abogado at bilang nagtrabaho rin sa gobyerno, may mga alam akong kaso na notices of disallowance, umabot ng taon sa level pa lang ng COA. Tapos binaliktad yun. Yun, klarong-klaro na may mali para sa akin nun Kaso, ang sabi ng COA, ay hindi, binabawi namin yung notices of disallowance na yan. Iba pa yung pagka umabot pa sa Korte Suprema yan. Tapos may pag-amin pa mula sa mga auditors na nung in-issue yung notice of disallowance, hindi dumaan sa tamang proseso. Baka mamaya tapos na yung term ng susunod na Pangulo, hindi pa tapos sa Korte kung talagang dararapat ba na ibalik yung pera at tama ba yung notice of disallowance. Ganun kahaba at ganun katagal yung proseso na yan.
Tapos yan ang ginagamit nila ni hindi nila masabi nga na ninakaw yung pera. Ang sinasabi lang nila, mali yung acknowledgement receipt o mali yung proof of payment na pinakita. Nagkakaroon pa ng diskusyon na ang isang taga-COA na walang training on security, walang training on anti-terrorism, walang training on surveillance, sila ang nagsasabi kung ano ang isang successful na surveillance o isang successful na security operation. Sila ang nagdidikta. At pag hindi pasok sa kanilang konsepto ng kung ano ang successful na surveillance o security operation o intelligence operation, hindi nila kukonsidera na legal yung paggastos mo. Talagang nakakaduda yung interpretasyon nila. So isipin mo, may mga units ka o agencies tulad ng Office of the Vice President na humarap sa tunay na security concerns, tapos ang magsasabi lang dun sa mga operatives nila na palpak yung ginagawa nyo, mga tao na ang alam lang sa intelligence work at surveillance work, yung napapanood nila sa TV o napapanood nila sa sine. Di ba? Kung gano'n lang, baka mas marami pang alam talaga sa kanila si Senator Padilla. Di ba? Kasi Senator Padilla talagang meron pang background yan sa mga security, surveillance cases doon sa mga pelikulang ginampanan niya eh. Iba pa yun sa actual na life experiences niya. Intel operation. At yun ang ginagamit nila para sabihin na mali daw ang paggamit ng pera ng mga security forces ng security group under the Office of the Vice President. Kaya talagang parang niloloko tayo eh. Parang sinasayang nila ang oras natin. Opo.